May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen through us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong itinuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giyak, na ako makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugman, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong hagod. Ang balaod mo mao'y giya sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yupuan, Adonai ni Abraham, isa akong hagod. Wanay lain gawas kanimo, ikaw lang, kung ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po sa lahat, no? Balik ulit tayo dun sa mga topic na pinag-aralan po natin. Okay, ganito po yan. Punta muna tayo doon sa idolatry ng Noahide. Then after examining sa idolatry or sa 7 laws, no, particularly doon sa kabuuan ng 7 laws ng Noahide, punta din tayo doon sa idolatry ng Jewish. Okay, para maintindihan talaga natin ba. Dito po sa Noahide, may mga kanya-kanyang version po yung mga rabbis. No? So,
nung una is nakabase yung ano ko dun sa Noahide laws according to dun sa sinulat ni, sabi nila Rabbi sino yun, yung sabi nila na 66. Kaya lang medyo na sabi ng mentor natin na ano yun siya, hindi yun siya rabbi, and yet how come na umabot siya ganoon na 66? Kasi ganito po yan, hanggat hindi po sinasabi ng rabbi na kapag ka ibang tao lang ang nagsabi, hindi siya legit talaga na sabihin natin hindi siya Diyos or ano lang siya, gumawa lang din ng sarili ng research, hindi po natin masabi na legit po talaga siya. Okay, so yung 66 na yun ang una namin pinagbisihan, yung early times po, kasi yun ang nakikita doon sa internet doon po kami nagbabase. Ngayon, habang tumatagal, nagkaroon po tayo ng divine code, hindi naman kami nagkaroon ng thorough study talaga din dyan. No, hanggang sa nagkaroon po ng committee, ang group, ang community po natin, nagkaroon po ng committee kung saan pinagtulungan ang divine code na basahin. Pinagtulungan ang divine code na basahin na ma-consolidate yung mga sitwasyon na sinulat doon ng mentor. Pinagtulungan po talaga yan. Hindi yan, binasa ko lang, ganun. Hindi po yan. Marami po kaming nagtutulungan dyan. Buong community po. So, yun nga, kalaunan, may mga version din na lumabas. Kasi yung 66 medyo na foul na yun halos wala nang gumagamit doon. Dahil nga sa may mga legit na rabbis na nagsasabi na ganito yung 7. So, parang hindi naman nabaliwala kasi nandoon din siya sa divine code Andoon din sa ibang rabbi Kaya lang medyo hindi lang siya authentic dahil nga hindi tayo sigurado kung sino may gawa noon. Isa pong doktor na hindi ko lang maalala kung sino yung pangalan. No, sabi ng rabbi natin noon pa na sinabi niya na hindi daw siya hindi po yan rabbi. So somebody lang yan siya na nagre-research din kagaya natin. So hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na mali yung sinabi niya. Kaya lang, hindi din natin masabi na tama kasi nga, pwede na sarili niya lang na yun. So, minabuti po natin na doon sa rabbi makinig. So, habang nagkakaroon po tayo ng examination or yung turo talaga, legit talaga na araw-araw na pag-aaral doon sa Divine Code, kung maalala ninyo, buong Zamboanga City po, buong mga kapatiran po, nagtulong-tulong po para maintindihan yung unang natin. No, nagtulong-tulong talaga para makamap basahin ang Divine Code. Para makuha ang bawat sitwasyon. Kaya nga, ang idolatry umabot po ng 90. 91 po siya, pero nakita ko na merong isang bagay na naulit-ulit doon sa dulo. Pero tapos na doon sa ibabaw. So, dinilit ko yung isa kasi so naging 90. Ngayon, habang continue po yung pag-aaral natin doon sa Divine Code, may mga sinasabi yung rabbi, particularly doon kay Rabbi Moshe Peretz, na sabi niya nung una, ang 7 laws is comprised of 70 laws. 70 details. Kasi nga, binasi nila doon sa 70 nations hanggang sa kalaunan, lumabas din sa kanila na 90 pala. Na 90 laws. So, wala pong mali doon ng pagsabi ng 70, wala ding mali doon sa pagsabi ng 90. Kasi nga, gradual yung pag-aaral Ongoing po yung pag-aaral. So, dito naman sa Divine Code, medyo tapos-tapos na tayo. No? Malapit na matapos. So, pag-usapan natin una, kung ano ang nakalagay doon kay Rabbi Peretz. Ano bang mga bagay ang naandyan sa 90? Yung 90 na yan is yan yung 7 laws. Buo na yan. Yung sa atin, yung 90, is idolatry lang po yan. Ganun po katuro kasi ang ginawa natin specific yung Divine Code. Kasi ang 7 nakasulat yan sa general laws.
sa general ano pa pagkakasabi. So kaya tingnan natin ang version nung una, sabi nila 70 daw. May nagsabi nung araw din na 69 hanggang sa umabot ng 66, yun nga 66 hanggang sa may nagsabi na 70, then kalaon na naging 90 po lahat. So ito po yung final version ng Noahide Code na nakolekta ni Rabbi Moshe Peretz. Hindi po natin sinasabing mali ha, kasi lahat na po ng sinabi dyan is andun din sa Divine Code. Titingnan lang natin kung paano nasulat. At kung ano-ano yung 90 na yon. So medyo matagal po na pag-aaral to sa kay Rabbi Moshe Peretz lang. So medyo tutok po kayo ha. Then pagkatapos niya, tingnan din natin doon sa Divine Code ayon doon po sa ginawa po nating pag-aaral. Then bago niyan, pagkatapos po niyan lahat kay Rabbi Moshe Peretz at doon sa Divine Code na pinag-aralan din talaga natin, punta din tayo doon sa Jewish idolatry. So mauna tayo doon sa Jewish idolatry, Jewish blasphemy. Kung ano yung nakasulat sa 7, yun ang kukunin natin doon sa Jewish laws. Kung paano nila naintindihan yung 7. Okay? So hopefully makuha po natin lahat ha? Kasi ang 7 po, nandyan po yan eh. Sa 613, nandyan po lahat yan. Although medyo hindi po siya literal yung iba, pero maiintindihan po na yung nasa 613 is actually a detail from particular doon sa 7 laws. Detail siya. So, ibig sabihin, andun yung detail, ibig sabihin, andun din yung general. Kaya lang kailangan talaga nating pag-aaralan. So, merong 70, merong 90, meron pong more than 500 I think yung 7 laws na ano natin, na ipon natin. Then punta tayo doon sa Jewish laws, not particularly doon sa idolatry, kundi ang kabuuan talaga ng 613. So medyo mahaba-habang ano to. So punta muna tayo sa unahin natin, hindi natin matapos to ng isang gabi, pero tapusin na talaga natin yung idolatry ayon doon, yung 7 laws ayon doon kay Rabbi Moshe Peretz. Okay? So, natural, mauna po tayo sa idolatry. Okay? So, sabi ko nga, this is from the interpretation of Rabbi Moshe Peretz. Hindi itong pinag-uusapan natin ngayon is hindi pa ito yung interpretation ng community or ng mentor natin na si Rabbi Moshe Weiner with his secretary, Director Michael Solomon. Okay? So, mauna tayo kay Rabbi Moshe Peretz. Idolatry. So, the belief in the one true God. So, tama po yan. Ayon dun sa 7 laws. Do not no to idolatry. And believing the belief of one God is actually part of no to idolatry. Okay. Kapag sinabi mo po kasi na the belief in one true God, ibig sabihin po ang tao maraming pininiwalaan. Ang katulad po natin na ando na tayo, tanggap natin na nung araw is actually napunta po tayo sa maling paniniwala. Kaya napunta tayo doon sa believing in one God, but 3 person, yung iba napunta doon sa 2 person, at ang yung isa is oneness pero dalawa. Kaya nagkagulo-gulo yung natin dahil diyan eh. Pero ang Israel at ang Noahide is actually the belief in one true God. Ibig sabihin, may true God na iisa. At yung sinasabi nilang parang kape na 3 in 1, may duality, may oneness, pero dalawa sila, that is a purely Christian idea. Okay? So, the belief in the one true God is, ano po ito eh? Ito ang isa sa mga una na utos na nagkaroon ng kasalanan ang tao, particularly with Eve. Kasi andun yung
sinabihan ka ni God, andun ka, present ka sa sinabihan ni God, and yet pinagpalit mo talaga yung sinabi ni God doon sa ibang narinig mo. Hopefully na ano natin ha, andun ang paniniwala kay True God. Eve is may paniniwala siya doon sa True God kasi nung kausapin ni Adam ang Hashem is naandyan si part ni Adam si si Eve. Part niya. So walang hindi alam si Eve sa mga alam ni Adam. Kaya dahil part siya ni Adam. At nung panahon na kung saan tao na si Eve na galing doon sa ribs at kunting laman. Kasi ribs with with flesh. Pinagpalit niya yung sinabi ni God na do not believe in the saying of other God. And yet, si Eve po inaniwala doon sa sinabi ng serpent kaysa doon sa paniwalaan niya ang sabi ni God doon kay Adam. So, nung nagkita ngayon si Eve at saka yung serpent, although maraming nangyari dyan, no? Maraming nangyari. Hindi lang yung pagkikita nila, kundi nagkaroon na sila ng relasyon, kung alam po natin. Kaya nga may contamination between Cain and Abel. Dahil may malalim yan na tema kung paanong naging contaminated si Cain at si Abel. So, focus tayo doon sa pag-uusap ni Eve at saka ni serpent. Okay. Sabi ng serpent sabi ng God mo, sa panahon na nakakain ka nito, you will surely die. Sa panahon na makahawak ka nito, you will surely die. So ngayon, ang ginawa ng serpent, tinulak niya si Eve. Nahawakan niya ngayon yung puno. Nung paghawak niya ng puno, sabay sabi ni serpent, ano ngayon, namatay ka? Di ba hindi? Pinaniwalaan niya yun. Sabi ni Eve, oo nga no. So, yan. Kasi ayaw ni God na maging God din kayo na katulad niya. Tinulak niya ulit. Pagtulak niya doon, nakahawak siya, nakita niya yung bunga. Kumain ka. Matitikman mo. Bawal. Sinabi ni God na huwag mong kainin. Kinain niya. At yung pagkain na yun, hindi lang isa yung kasalanan niya. Maliban doon sa hindi niya pagsunod sa sinabi ni Hashem na huwag kainin, hindi pa talaga siya nagpaalam nung kainin niya. So nagkasala na siya doon sa theft. Nagkasala pa siya doon sa idolatry. Kasi mas pinaniwalaan niya ang serpent kaysa doon sa sabi ni Hashem. At isa po ito sa dapat makita talaga natin ba na pag sinabi ni Hashem, tapos may mga ibang tao or mga ibang entity na nagsasabi na pwedeng maglihis po sa atin doon sa ibang katuruan, ayawan po natin. Katulad ng ginagawa ng mga ibang Christian na nag-iimbita, tapos para lang may makinig sa kanila, para lang may maimbita, nag-aalok talaga ng kalahating sako ng bigas. Ito namang mga kapitarin na iba, hindi ako ng pangalan ha. Ito namang mga kapatiran na iba, kung may bigas na makukuha, nakinig naman. So, that is one of the form of idolatry. Walang kaibahan yan doon sa ginawa ni Eve. Walang kaibahan yan. Imbes na ipaglaban mo ang Hashem sa pamamagitan ng huwag pakikinig doon sa kanila, nakinig dahil doon sa kalahating sako ng bigas. So pinagpalit. Hindi man natin pangit man sabihin na pinagpalit ang Hashem doon sa kalahati ng bigas, pero yun po ang totoo. Ganun po kahirap ang iba. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Ayaw ko lang magpangalan. So kung darating sa inyo ang mga pagkakataon na ganyan na magkakaroon ng
imbitasyon. Na medyo may panakot, magagalit si mama, magagalit si ganito, ano ba naman yan? Makinig ka lang naman. So, wag po talagang gagawin kasi may utos na. You have to believe in one God. And yet, ano pang pakikinggan mo dun sa kanila? Di ba wala na? Because you believe in one true God. Yung isang paniniwala mo kay God is yun yung true God. So, yung ibang sabi ng iba is hindi yung true God. God, ang sinasabi nila is yung God na dala ng Rome. Nadala ng Kastila dito. Yun yung God na sinasabi nila, pero hindi yung God na God ng Israel. So hopefully makakuha po ninyo, no, na dito pa lang sa number 1, marami ng dito. Marami pong mga sitwasyon na medyo matatalo po tayo dito sa number 1. Lalo na kapag minsan ano ang ng pamilya? Nagagambol ba yung pamilya? Dahil nga sa siguro di nila maatim na pagbigyan yung pamilya. Kaya pinipili nila na magpunta pa din kahit na Pero ganun talaga. Wala naman tayong magagawa diyan kasi ganun talaga, emotional yung tao. Antayin na lang natin na maintindihan talaga. Hindi sa may pinatutungkulan kasi marami po dito na ganyan. Hindi lang po kayo, pati ako kasama diyan. Na minsan magkakaroon ng pagkakataon na kailangan nating pumili between Hashem o doon sa kagustuhan ng iba. Maraming beses po yan. At kahit sino pwede po mangyari sa atin yan. Na sasabihin natin, the belief in one true God. Hindi po yan ganyan kababaw. Okay, I believe in one true God. I believe the God of Israel. Pero hindi po yan. Kapag sinabi mo yan, kapag sinabi mo naniniwala ka dyan, kailangan samahan mo ng galaw. Pero kapag yung galaw mo inaiba doon sa sinasabi ng idolatry, doon tayo magkakaproblema. I believe in one true God. Ngayon, nagkaroon lang ng pressure doon. Pinagbigyan na. Yes. Ganito po yan. Kapag peace ang nagambol sa pamilya, actually ang Hashem po mapagbigay. Naiintindihan niya na minsan kailangan natin pagbigyan yung pamilya. Pero magiging valid lang po siya if between life and death. Tandaan po natin, between life and death. Kapag halimbawa ikakamatay ng mama ko na hindi ako mag-attend dun sa kung ano ang aatinan, then kailangan mong mag-attend kasi ikakamatay ng nanay mo. Pero kapag wala dyan ang sitwasyon na yan, yung sinasabing between life and death, pwede mo yang hindiin. Kasi kapag hindi mo yan na hindian, magkakasala ka doon sa idolatry. Kaya nga, hindi po madali. Kagaya sa blessing po na nangyari sa atin kanina doon sa kanina na ikakasal sila sa Katoliko. Pero dahil nga sa paniniwala ng magulang at dahil din sa kagustuhan ko na makarinig yung mga ikakasal, kung ano ang tamang katuruan, pinagbigyan ko. Na hindi sila ikakasal dahil nga nakadesisyon na sila doon sa Katoliko magpakasal dahil nga gustong-gusto ng lalaki siguro yung babae or posible na napapayag din siya na doon ikasal kasi kulang siya sa kaalaman kung ano ang tamang katuruan. Pero yun, naintindihan niya din. In fact nga, humingi siya sa nanay niya ng tanak. Kasi alam niya na ngayon na yung is hindi pala totoo. Lumabas yan sa bibig niya. Hindi pala totoo. Lumabas. Pero ang problema, nakaschedule na sila
So, ang ginawa ko na lang is nagkaroon ng blessing doon sa plano nila na pag-aasawa. Pero hindi po sila kinasal. Kasi hindi ka naman po pwede magkasal tapos ikakasal din siya doon sa iba. Kung ikakasal ka, doon ka na ikasal. So, yung pagiging husband and wife nila, hindi pa legal in the eyes of the land, law of the land, kasi nga hindi pa sila nakaharap doon sa Katoliko. So, binigyan ko na lang sila ng blessing na magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng hinaharap, then, bahala na sila kung paano nila maintindihan yun. Hopefully, nakakuha po ninyo. Kasi, talo po tayo talaga dyan. Kung maiintindihan lang natin, basta wala yung between life and death, dapat unahin talaga ang Hashem. Pero kapag ka ikamatay ng anak mo na hindi siya makasal sa babaeng yun at yung babaeng yun gusto sa Katoliko talaga makasal, obligado ka po kasi kakamatay ng anak mo eh. Pero kung wala yan, kailangan maging matapang po tayo doon sa paniniwala. Kailangan maging po tayo, strong tayo doon sa belief natin ba? Kailangan maging strong tayo. O, kagaya ni isang kapatid natin doon sa Davao. Kapag ka doon kayo nagpakasal, huwag niyong asahan na mag-a-attend ako. O, kaya hinahanap ako ng anak. Hinahanap ako ng anak kasi sinabihan niya yung partner niya na dito magpapakasal sa atin. Kasi papa niya hindi talaga mag-a-attend. Kasi naintindihan niya na yung sitwasyon na pwedeng pagbigyan when it comes to idolatry. Pwede kang mag-idolatry kapag ka life and death situation. Pero ang pwede lang yan is yung pamilya mo lang. Sa ibang tao, mag-a-attend ka talaga kahit doon sa ibang tao lang. Hindi mo kaano-ano. Tapos, makikinig ka doon sa wali, makikinig ka doon sa... Bawal talaga yan siya. Kasi yung sinasabi natin na maiintindihan na siya is nakaayon lang yun doon kapag kapamilya ang may ganyang sitwasyon. Pero kung ibang tao, wala talaga. Dapat no room of ignoring Hashem. Dapat no room. Kung ganyan, ano talaga sila, gusto talaga silang magpakasal, then better not to attend. So tama yung isang kapatid natin sa Davao. So kailangan talaga natin maintindihan yan. Kasi you have belief in one true God. Ngayon, katulad ni Adam at saka ni Eve, they believe in one true God, and yet pinagpalit nila ang God doon sa sinasabi ng iba. Doon ang problema. At yan po talaga ang kahinaan natin. Yung iba nga dyan, yung mga anak nila, kumu graduation, lalo na ngayon mga graduation, pinag-a-attend talaga ng mass yung mga anak para lang makagraduate. Total, once in a lifetime lang naman yan eh. Wala na, talo. So anak mo, gusto mo maka-experience ng ganyan. Ang problema, andun yung mass, andun yung ano. So pwede ka naman mag-attend, magpalit ka. Huwag kang mag-attend sa umaga kasi ang mass is nasa umaga. Magpalit ka. Then, mag-attend ka. Sabihan mo, prangkahan mo ang teacher para di sila magtaka kung bakit wala ka. At least mahandaan ka ng seats. Kasi ang pagsasabi talaga ng tapat doon sa mga tao kung ano yung paniniwala natin, yun talaga ang pinakamaganda. Para hindi ikaw yung mag-adjust. Sila yung mag-adjust. Huwag talaga kasi napakalaking po yan. Ang Hashem po ang sinugal natin dyan. Napakalaking kasalanan yan. So, yung mga ganyan na kasalanan, that is a sin between man and Hashem. That is a sin between man and Hashem. At alam naman po natin na kapag ang kasalanan is man and Hashem, sarapiring lang po ang katapat. Pwede tayong magsisi, pagkatapos huwag nang gagawin. Then magkakaroon ka ng sapiring, then marirekte pa yung kasalanan mo kay Hashem. Kapag nakuha niyo po ha. Tingnan mo ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo, hindi sila pumapayag na yung anak nila makasal doon sa iba.
Huwag na kayong mag-asawa kung hindi kayo sa Iglesia ni Cristo ikakasal. Ganun sila katindi. Pero tayo hindi natin ano yan. Ako hindi din ako magsasabi ng ganyan kasi hindi ko pa alam kung ano ang ano. Pero hanggat maaari, kung hindi man lang masunod ang sabi ni Hashem, then hindi na ako mag-aatin. Magpakasal kayo kung gusto nyo na. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. So, hopefully nakuha nyo po ha. Napakasimpleng the belief in the one true God is napakalalim po niyan. Hindi po yan basta-basta lang ng isang sentence lang na okay. Tapos yung ginagawa mo iba. So, klaruhin ko ha, yung sacrifices na pwede gawin ni Hashem para sa atin, para dun sa idolatry na kasalanan, is okay yan siya if between life and death. Pero sa pamilya mo lang, pwede. Yung sinasabing pamilya is hindi yung pati yung sa relatives na malayo. Hindi yan. Kasi ang sinasabi pamilya, yung first degree at second degree. Other than that, yung relatives lang, parehong apelyedo, anak sa malayo, wala pong problema. Kailangan tayo ang masunod. Kailangan talaga tayo ang masunod. Hindi pwede na ipagpalit natin yung paniniwala, ipagpalit natin si Hashem para lang maka-attend dun sa mga kasal-kasal na yan. So kung pwede ka mang maka-attend dun sa reception, wag lang talaga dun sa mass. Dun sa actual na wedding. Kasi papasok ka sa simbahan eh. Makikinig ka sa mensahe ng pare, makikinig ka sa music, makikita mo. So, ibig sabihin, mabe-benefit mo kung ano yung ginagawa nila. Sasabihin mo, napakaganda pala ng kasal ng Katolik, no? May pasok-pasok. Sana ganyan din ako ikasal. Naging desire pa talaga ng heart mo na sana ganun. No, di ba napaka niyan? Simpleng bagay, believing in one true God is hindi yan basta-basta letra lang. Kailangan samahan mo talaga ng gawa yan. Kailangan talaga natin samahan ng gawa. Pwede lang yan doon sa pamilya, doon sa direct relatives, doon sa nearest relative which is the first degree and the second degree. Pero doon sa relative na malayo, kahit na mamatay sila, dapat hindi ka mag-attend. Kapag ka ikamatay nila. Kasi hindi sila subject dun sa batas. Kasi ang mitzvah natin, pwede natin hingin ang awa ni Hashem na i-consider yung idolatry na gagawin natin. Pwede yan siya kapag ka first and second degree. Pero kapag ka third degree, pamangkin mo na lang, or sa malayo, is wala talaga. So, sabihin nila, mamatay ako. Pag di ka mag-attend, di mamatay ka. Huwag mo talaga akong turuan na ipagpalit yung God ko sa God mo. Dapat ganun talaga tayo ka-strong. Hindi yung tayo yung takutin ba. Nangyayari lang naman yan kasi hindi tayo bukas dun sa mga kasama natin sa bahay. Dapat alam nila, pareha ni Jojo Saragosa, sasabihin ko na yung pangalan, ni Jojo Saragosa, lumaki yung mga anak nila na andun talaga, kasi yung mga anak niya puro babae eh. Pag ikaw kinasal, tapos sa iba kayo kinasal, huwag nyo nang asahan na mag-attend ako. Dapat ganun. Strong talaga, kayo mga anak niya takot. Sige, maghanap kayo ng ibang tao, hindi kasamahan yung magiging asawa ninyo kasi mahirap sa kasamahan eh. Kasi kapag sa kasamahan, dapat tutuhanan talaga. Dapat kung kayo nagtagal, dapat pakasalan mo talaga. Hindi mo siya pwedeng paglaruan lang. Kaya yung mga kalimitan sa mga binata natin, medyo takot na magkaroon ng kasintahan sa loob. Kasi ibig sabihin, pang-altar talaga yan. Inaasawa talaga yan. So doon sila. Kasi minsan andun yung sinasabi natin na naghahanap kung paano makaisa. Yung mga lalaki natin, minsan yung iba, naghahanap kung paano makaisa. Ganun din sa babae. Hindi naman ako seryoso sa ko. Tikim-tikim lang naman.
Pero ayaw nila sa loob kasi nga hindi pwede tikim-tikim lang yung nasa loob. Pag ginalaw mo yan, automatic talaga asawahin mo yan. So, kung ganyan, marami na po tayong experience no na nakita na dahil doon sa sobrang emosyon, napagbibigyan natin. Pero pwede nga yan kapag andun ang seriousness, seryoso yung sitwasyon ba na mamamatay ako kapag di ako magpapakamatay ako. So kapag ganyan, pwede mo siyang pagbigyan. Kahit na pumasok ka pa doon sa loob, kasi between life and death din siya. Mapapatawad ka ni Hashem yan. Pero kapag wala yan, so para hindi masyadong maano yung mga anak o yung kailangan taya mo talaga, sabihin mo talaga sa kanilang ganyan para sila yung mag-adjust. Nangyayari yung ganyan kasi dahil hindi tayo prangka, hindi natin sinasabi kung ano talaga yung pinapaniwalaan natin. Kaya dapat klaro yan sa atin na huwag ipagpalit ang Hashem sa anumang bagay. Halimbawa, papatayin ka. Sambahin mo tong idol, papatayin kita. Ibang sitwasyon po yan doon sa other person. Yung anak mo o yung sa ibang relative, ibang sitwasyon po yan. Kapag buhay mo din ang nakataya, then sambahin mo yung sinasabing ipasamba niya. Just to save your life. Pero kapag wala yung sitwasyon na ganyan, panakot-panakot lang, alam mo na hindi naman niya tutuhanin, then hindi talaga pwede ipagpalit ang Hashem. Yan nangyayari kasi ngayon, pumapayag na lang tayo, lalo na kapag gusto natin yung partner. Lalo na pag nakita natin na mayaman yung babae or mayaman yung lalaki or may kaya, parang nagkakaroon tayo ng konsiderasyon. Hindi naman sa lahat na ganyan yung sitwasyon. Although meron talaga na emotional lang tayo, ayaw natin masaktan yung anak. Kaya ganun. So kahit na ganyan yan siya, basta wala yung between life and death, kasalanan po yan siya. So, kapag kasalanan yan, ibig sabihin may kaakibat po yan na punishment. So, paano natin yung maaapis ang Hashem yan? Dapat wag mo nang uulitin yan. You have to confess doon kay Hashem. Kasi ang kasalanan mo between man and Hashem. So, hindi ka po pwede mag-confess sa tao. Hindi ka pwede mag-confess sa tao. Kasi ang pwede lang i-confess sa tao is yung kasalanan between man and man. Pero kapag yung Hashem ang kasalanan mo, doon ka talaga mag-confess. Kasi yung kasalanan mo between man and Hashem, i-confess mo sa tao para kang nagyayabang niyan. Kulang na lang sabihin mo, nagkasala ako kay Hashem, hindi naman ako namatay. So para kang nagyayabang. So yung kasalanan mo between man and Hashem, ang confession mo, direkta doon kay Hashem. Pagkatapos ng totohanang confession, hindi pwede yung confession lang sa mouth, kundi totohanan talaga, ibig sabihin, hindi mo na talaga uulitin sa buong buhay mo. So confession, then wag mo nang ulitin hanggang mamatay ka, then kailangan mong give ng tzedakah. Para saan yung tzedakah? Kasi alam natin, sa bawat kasalanan, meron yan siyang decree. And the only way na para maalis yung ma-decree is through tzedakah and good deeds. Yun talaga ang pinaka-the best. Tzedakah. Sabi ko nga, marami tayong pwedeng tulungan, mga pamilya, mga kapatiran, then dun sa ibang tao. So hopefully nakuha niyo po ha. Kasi itong sitwasyon na to, hindi lang simpleng sitwasyon natin lahat yan. Na minsan, kapag meron tayong pinagpilian, papalit talaga natin ng Hashem. Kasi, kawawa naman, relatives ko yung kinasal, kaya mag-attend ka talaga kahit na maririnig mo yung So kapag narinig mo yung mga sinasabi nila, narinig mo yung tugtog, tungtuwa ka naman, then you are benefiting the worshiping of idols. Kasalanan po yan.
Napakabigat po niyan kasi may mga anak tayo. May mga anak tayo na hindi natin kayang hindian. Kasi sobra yung emotion na binibigay natin doon sa mga anak. Sa tanggapin man natin o hindi, sobra yung emotion. Hindi katulad ng mga Amerikano na kapag lumaki na yung anak nila, dumating na sa edad na 18, bahala ka na. Hindi po tayo doon. Yung emotion po natin is apaw-apaw. Sobra kuliglig. Paano ba sabihin sa Tagalog yan? Tapos apaw-apaw na kahit na malaki na yung anak, andun ka pa din, nakaantabay. Wala namang problema doon. Pero ang problema yung emotion na kahit mali na yung ginagawa ng anak, hindi na, masusugal na yung paniniwala mo kay Hashem, magagambol na ang Hashem, andun ka, pinipili natin na piliin yung pagkakamali kay Hashem kaysa doon sa pinaniniwalaan natin kay Hashem. Kaya nga napaka-importante talaga doon sa sinasabing palabra de honor. Yung kailangan na kapag ka nagsalita ka ganun talaga. Dapat dapat tapat ka doon sa sinasabi mo. I believe in Hashem. So, you believe in Hashem and yet may mga sitwasyon na ganyan, pinagpapalit mo ang Hashem. Natalo tayo. Talo tayo dyan. Sinasabi ko po sa inyo. Kaya kailangan talaga na yung mga anak natin matuto talaga. Alam yung stand natin. Na ngayon pa lang, maliliit pa yung mga anak, kagaya ng ginagawa ni Jojo Saragosa, na maliliit pala yung mga anak, kayo mga anak, lalaki kayo. Ngayon, hindi ko kayo hindian na mag-asawa, kahit na sino pwedeng asawahin nyo. Pero kapag doon kayo kinasal sa iba, huwag nyo asahan na mag-attend ako. Kaya yung mga anak niya, takot na takot. Kasi ayaw nila na hindi mag-attend yung papa nila. So para mag-attend, so ginagawa niya, sinasabi niya doon sa lalaki. Wala namang magawa ang lalaki, gusto din niya makasal doon sa babae. Di ang nangyayari, nasusunod yung gusto ng tatay. Kasi maliit pa yung mga anak, sinasabi na nila, huwag talaga ninyo akong subukan. Kasi pag ginawa nyo yan, nagpakasal talaga kayo doon, kasi patay na patay kayo doon sa taong pakakasalan nyo, mamatay na ako. Hindi ko kayo sasamahan. Dapat ganyan po. Kasi pag sinurrender natin yung paniniwala natin kay Hashem, sana hindi na lang tayo pinanganak. Kasi ang Hashem ang kalaban natin dyan. Matutulad po tayo doon kay Job. Na sasabihin, buti pa hindi na lang ako pinanganak kung ganito lang din ang sasapitin ko. Mas mabuti na hindi na lang ako pinanganak. Sa konting deklarasyon na medyo mali, ayun, nagkaroon ng malaking kasalanan si Job. Alam naman natin si Job ng Noahide, hindi yan Jewish si Job. So, yun po, no? Sa napakasimpleng, pag sinabing I believe in one true God, dapat tapat kayo doon sa sarili niyo. Kasi hindi po tao ang inano niyo diyan. Hindi po tao ang pinagpromisa natin diyan. Ang Hashem mismo ang creator. Andiyan lax lang tayo, basta lang magkaroon ng konting sitwasyon, andun surrender na. O nakarinig lang ng isang sakong bigas, kalahating sakong bigas, or mag-loan. Nangyari din sa atin yan. Na narinig niya sa kabila, may loan. Dito sa atin, wala. Humingi pa talaga ng sulat sa akin. Pwede ko maghingi ng certification na wala na ako sa group. Kasi doon ako sa kabila, sasama kasi may loan sila. Nagpapaloan. Maliligtas yung problema ko. Ako naman, inisip ko na wala, itong taon to, hindi talaga to na, hindi niya naintindihan talaga. Okay. So, sinabihan ko yung kapatid ko. This person, Trapulano, plano ganito, mag-out sa kihilat, for the purpose, para lang maka-loan sa doon sa kabila. So, sinabi ko naman, alam mo ba anong ginagawa mo? Once you out,
you cannot in again. Once you out, you cannot in again. Kasi maliban na sa sampal sa amin yun, sampal pa yun. Pinagpalit lang talaga ang ano. Para doon sa makasama niya yung taong magpapalong. Kahit na yung paniniwala hindi tama na. Nandun nabuang sa kabala. Nabuang sa alip at saka sa shen na puno yung bahay. Kahit na anong mangyari sa kanila, trabaho, sasabihin nila, dahil sa shen na nilagay ko dyan, dahil sa letra ng Hebrew na nilagay ko dyan, kaya kayo sinuwerte. Ayun, nagkaroon, yung mga nilagay niya naging object of idol worship. Kasi, ang swerte dapat, ang Hashem ang pasalamatan, hindi yung sinabi dun sa kabala na kapag nilagay mo to, hindi dahil sa misusa na kapag nilagay mo to is magiging safe ka. O, tulad ng isang kwento. Pero hindi ito kwento lang, hindi ito kasi details, totoo talaga to. O, umalis siya. Ang problema, nakalimutan niya yung bahay niya na sarado. So sabi niya, nakalimutan ko yung bahay. Pero safe yung bahay ko. Kasi andun may nakalagay na misusa. So, paano yun? Yung misusa na utos ng mga Hudyo na ipalagay dun sa doorpost, naging object of idol worship. Kasi instead na dun kay Hashem maniwala, andun talaga naniwala sa misusa na ang misusa lang ang makakapagligtas sa bahay niya. Hindi niya na inisip na ang misusa is bawal yan siya ilagay natin sa pinto. Kasi we are not commanded to fix it at the doorpost. Pwede tayo magkaroon ng misusa, pero as a remembrance, i-display lang natin. Huwag nating ilagay sa doorpost. Kasi ang inutusan lang yan is ang mga Jewish. So kapag ginawa mo yan, then you are creating. At huwag din nating sasabihin na nilagay ko yan kasi para protection. Saan yung paniniwala natin kay Hashem yan? Sa maniwala tayo sa hindi, wala ang focus mo doon kay Hashem. Andun sa misusa. Kasi sabi ng mga rabbis na marami silang experiences na niligtas sila ng misusa. In which mali po yan. Hindi ang misusa ang nagligtas. Ang Hashem. So naging idol, naging subject of idol worship. Siya kagaya na siya nung yung silver na snake. Na kapag nagkasala kayo, kapag tumingin kayo dun sa snake, itaas mo yung noo mo para makatingin ka dun sa snake, mapapatawad, gagaling ka dun sa sakit mo. Anong nangyari? Sinamba na pagdating ng panahon. Nasamba na ng tao. Kaya pinasira. Sa panahon nila Nehemia, nila Ezra, pinasira na. Pinayagan din ni Hashem nasira kasi nga naging object of idol worship. Yan talaga ang tandaan natin kahit na nasa tura yan siya, hindi pwede na dyan natin iasa yung kaligtasan natin. May mga bagay ako na holy things na holy yung bahay ko kasi marami akong tanak, marami akong kumas sa loob ng bahay ko, may misusa ako, na kung ano-ano yung mga nasa loob ng bahay mo ng mga holy things. Kaya ligtas yung bahay ko, kahit naiwan ko yung pinto, walang gagalaw dyan. Kasi may mga holy things, babantayan ni Hashem yan. May misusa. Ang nangyari, ininsulto natin ang Hashem. Una-una, ginawa mo talaga tagabantay dun sa bahay mo. Ginawa mo security guard. Saya-saya. Andun pa yung sinasabi, may mga holy things. So, imbes holy yung things mo, hindi na yun holy. Kasi naging object of idol worship. Dapat, kapag safetyness yung pinag-uusapan, dapat doon lang tayo umasa kay Hashem. Safe ako kasi andyan ang Hashem. Kasi hindi ako pababayaan ni Hashem. Dapat ganun. Hindi dahil doon sa letter na Shen or anong letter ba yan ang inilagay palibot sa bahay. Na-bless yung mga anak ko. Hindi niya alam na araw-gabi nagtrabaho yung mga anak. Natural na mag-income talaga yan. Hindi naman yan ang blessing na bibigay ni Hashem Kasi yung blessing na yan, pwede yung masamang tao dyan. Tingnan mo yung masamang tao na hindi nakakakilala kay Hashem. Trabaho ng trabaho. Kaya kumikita. Hindi ibig kumikita ka, i-bless ka na.
Tandaan po natin yan, hindi ko mo kumikita ka, blessed ka na. Kasi ang blessing ni Hashem, kahit tulog ka, apaw-apaw yan siya. Apaw-apaw yan siya, lumalabas lang yan siya na hindi mo kailangan talaga pagpaguran. Pero kapag ka pinagpaguran mo, yes, blessing yan siya dahil binigyan ka ng malakas na pangangatawan ni Hashem para kumita. Ang blessing doon is binigyan ka ni Hashem ng pero yung kinita mo is dahil po yan doon sa pagtatrabaho mo. Huwag kayang trabaho. Huwag ka magtrabaho kung kikita ka ba. Huwag ka magbanat ng buto. Tingnan natin kung kikita ka ba. Umasa ka lang na bibigyan ka ni Hashem. Tingnan natin kung kikita ka ba. Di ba hindi? Oh. So, ang blessing doon, kaya ka kumita, dahil nabigyan ka ng maayos na pangangatawan para makagalaw, para makapagtrabaho ng maayos. Oh. Kahit na binigyan ka ng magandang pangangatawan, pero hindi ka naman nagtrabaho, paano ka kikita? So, ang dahilan pala, dahil kumita, nagtrabaho ka ng maayos. Yun pala ang dahilan. Oh, bakit ka nakapagtrabaho ng maayos? Kasi ginising ako ni Hashem na may magandang pangangatawan. O yun ang blessing, yung pagbigay ni Hashem ng magandang pangangatawan, lakas. Hindi yung nakita mo. Kasi ang blessing na wealth is actually kahit tulog ka, apaw-apaw yan. Gagalaw yan. Hopefully nakuha niyo po ha. So yun ang tamang paniniwala. Yun yung isa sa meaning ng the belief in one true God. Hindi yung sasabihin lang, yes, I believe that the God of Israel is the true God. Hindi po yan ganyan kadali. Kasi kailangan mo yung patunayan doon kay Hashem. Kaya sa totoo lang, wala pa po tayong napapatunayan sa harap ni Hashem. Kasi lahat ng dasal natin is para po sa atin. Puro hingi, Hashem, gabi na, matutulog na kami, sana bantayan mo kami, makadating kami ng umaga na maayos, gisingin mo kami ng maaga na maayos. Kawawa naman ang Hashem. Siya na nga nagbigay ng lahat. Gusto pa natin, iasa pa natin pati yung kaligtasan natin. So, ibig sabihin, dahil ang Hashem ang inaasahan natin, pwede tayong matulog kahit bukas yung pinto. Diba? So, para ligtas ka, magsara ka ng pinto. O, yun ang, So, hingin niya sa atin ni Hashem ang awa. Na Hashem, salamat sa buong araw na sinamohan mo ako na hindi mo ako nabigyan ng kahit na anong problema. The same way na papasalamatan ko yung mga pagising mo sa akin tuwing umaga at pagbibigay mo sa akin ng lakas. Pero wag po natin gawing security yung God. Wag po natin security yung God. So may mga paraan po paano ma-under tayo dun sa sikina ni Hashem. Una-una, mag-aral tayo ng Torah. Makinig tayo sa live. Kasi tamad tayo magbasa Tamad magbasa So makinig tayo sa live. Mag-participate by questioning. Hopefully nakuha niyo po yung ko ha. Ibig kong sabihin na kailangan talaga natin na maintindihan yung mga bagay-bagay. Simpleng number 1 pa lang sa 90. Simpleng number 1. Ganun po siya ka lala. Sabi ko nga kanina, itong pinag-aaralan natin ngayon is yung mga kuan ng rabbi, no, yung mga bersyon ng mga rabbi. Meron sinasabing 66 reversion yun ni Dr. Pistin. Yun sabi ng mentor natin, he is not a legit rabbi. So parang inalis na natin, pero yun ang una talaga natin naging basehan, 66. No, so nag-aral tayo ng divine code, inisa-isa natin. Pero narinig din natin na meron ding illustration or ganitong ginagawa si Rabbi Moshe Peretz nung una 60 plus hanggang sa umabot ng 70, inayon nila dun sa 70 nations, kalaunan naging 90. Sa kabuuan na yan ng 7 dun sa version ni Rabbi Moshe Peretz, in which tama naman po lahat. Kaya lang ginawa natin is yung buong divine code talaga iniisa-isa talaga, binasa talaga natin cover to cover. Doon tayo tapos yung mga sitwasyon na merong pwede, merong hindi pwede, sinulat talaga natin isa-isa kasi mga tamad tayo magbasa. So yung mga susunod natin na generation mas madali kasi may naka-outline na specific na
ginawa nating specific yung 7 laws at umabot po siya ng more than 500. Ganun na po kadali ang mga next generation kasi meron tayong ginawa sa generation natin ngayon. Puli na intindihan po natin na hindi talaga biro ang effort ng ginawa ng community. Hindi po talaga biro. Kasi pinag-ano talaga. Kaya kudos dun sa mga taong nag-a-attend, no, para magkaroon ng talaga study sa Divine Code. Kasi hindi sa isa. Cover to cover nga eh. Ganun yung ginawa namin. No, meron kami mga hindi natapos pero doon na lang sa point na established court of justice. Pero yung 6 wala na, tapos na. Hopefully na kuha ninyo ha. So ang pangalawa po doon sa 90 na sinasabi ni Rabbi Moshe Peretz, di ba sabi ko unahin natin ang Rabbi Moshe Peretz, then after niyan doon tayo sa Divine Code natin, iisa-isahin din natin, so medyo matagalan po to. Then after that, doon po tayo sa 613. So ulit na naman tayo, tapos na natin to lahat nung araw, di ba? Mga pangatlo or pang-apat na to nabalik. Kaya lang mayat-maya may mga bago eh. At saka yung kahit na yung mga luma na dito medyo hindi pa nila gamay talaga lahat. Kaya kailangan talaga balik-balik. Mayat-maya may makikita kayo, ganun pala. So yung naintindihan ninyo nung araw sa panahon na pinag-usapan natin to lalawak po. Kasi may mga bago tayong mga tanong, may mga bago tayong masabi na hindi natin nasabi nung araw. So lalawak po yung kaalaman ninyo. Okay, hopefully nakuha niyo po. Okay. So number 2, the obligation to recognize and believe. Number 1, to believe in the one true God. Ngayon, dahil naniwala ka na meron isang God lang, hindi ka pwedeng basta-basta makinig dun sa ibang God kasi pwedeng magkaroon ka ng kasalanan by benefiting kung ano yung ginagawa nila. Kinahanglan, gawan mo ng obligasyon ang sarili mo na kailangan hindi ka talaga makinig dun sa iba. Kung may mga imbitasyon, hindian mo. Para hindi ka mahirapan, kailangan sabihin mo sa kanila kung ano yung paniniwala mo. Para hindi ikaw yung mag-adjust. Kasi itong mga ito is hindi to simpleng kasalanan. This is actually a sin between man and Hashem. So matakot po tayo dyan kasi hindi tao ang kalaban natin. Kasi kapag katao ang kalaban natin, pwede po tayong humingi ng tawad. Bayaran kung anong mga penalties. Kapag pinatawad po tayo ng taong nagawa natin ng kasalanan, i-quits na po tayo doon kay Hashem. Hindi ka na po magkakaroon ng punishment dahil sa kasalanan na yun kasi naayos mo na eh. Pero ang kasalanan between man and Hashem, ang tangi lang pong solusyon dyan, huwag mo na talagang uulitin sa buong buhay mo. Mag-confess ka kang Hashem na nagkaroon kasalanan ito at mag-promise sa Kanya na hindi mo talaga uulitin. At kapag ka naulit mo yung ginawa mong confession at paghingi ng tawad kay Hashem, mababaliwala yon. Kasi yung confession na yon at yung resolution na ginawa mo, dapat panghabang buhay yun na resolution. Pero kapag ka ginawa mo pa din, di talaga maiwasan, din ganun pa din. Repent until you die, you repent. So, sige ka lang repent. Ang Hashem naman, sige kinig, okay, ganun ba? Tingnan natin. Maya, ayun, kasala na naman. Repent ka na ulit. Ganun. Sabi mo din yan nung isang taon. Okay, sige. So, maniniwala lang Hashem kapag namatay ka talaga na hindi mo na inulit yung kasalanan. Hopefully po nakakuha po natin yung yung buod talaga. Kailangan dito sa number 2, the obligation to recognize and believe in the one true God. I-recognize, matanggapin. Ay, hindi man yan tamang paniniwala. Hindi man yan naayon dun sa kautusan ni Hashem. Paatinin mo talaga ako dyan. Hindi yan, bawal sa akin yan. I recognize and believe that there is one true God. And this is a commandment from God. Hindi katulad ng iba na naging noohad na sana, andun na sa totoo, kulang na lang, magtanong, bumalik pa talaga sa Christian.
So, kawawa. Kawawa po. Imbis na andyan na, kunting ano lang, kunting kimbot na lang, kunting gano'n na lang, andyan na. Pero dahil nadala doon sa, hindi niya narinig yung gusto niyang marinig, lumipat doon sa Christian kasi inaayunan siya ginaganon siya. For what reason? Para maligtas ka? Hindi ka naman totoong ililigtas kasi kondisyon yan. Kung gagawa ka sa utos ko, sabi ni Hashem, wag mo akong bigyan ng kondisyon. Sino ka para bigyan ako ng kondisyon? Mag-worship ka sa akin, i-adore mo ko para lang iligtas ka. Paano kung hindi kita iligtas? Magsiserve ka pa kaya? So mag-iisip ka na ngayon, kondisyon pala yun. Paano kung hindi ka iligtas ni Hashem? So dapat sa atin, wala yung rason na sasamba ako sa iyo Hashem, susundin ko yung utos mo, is dahil yan gusto kong maligtas. Dapat wala yung word na yan. Iligtas man tayo o hindi, dapat sundin natin ang utos ni Hashem. Yung kaligtasan na yan, bonus na lang yan. Pero ang totoo talaga natin trabaho is sumunod dun sa utos ni Hashem. Anong utos niya? The obligation to recognize. Kailangan tanggapin natin. Alamin natin. Kasi obligasyon talaga natin na i-recognize ang totoong God kaysa doon sa other gods. May mga tanong dyan? Baka may mga tanong kayo. So number 3, the obligation for a person to obey what he is commanded by God. Ano daw? So, sabi ko nga itong binabasa natin ngayon, itong pinag-aaralan natin na ito is actually version po ito ni Rabbi Moshe Peretz. 90 po yan. Yung 7 naging 90. Yung version naman natin is yung 7 naging more than 500 plus. So pagkatapos ng lahat ng yan, titingnan po natin ang Jewish 613. Balik tayo sa So pang-apat na to na review. Hopefully nakuha niyo po. So number 3 po niya, the obligation for a person to obey. What he is commanded by God. So medyo may wrong grammar po dito kung titingnan po natin. May medyo wrong grammar. Although kahit narabay yung may sabi niyan, pero medyo bakikaw po siya. So the obligation for a person to obey what he, capital He, is commanded. Kahit na wala na yung by God. Kasi yung He dyan na capital, yun yung nagsasabi na ang God ang may sabi niyan. Andyan na yung He, what He is commanded by God. So, ganito po siguro, itong pagkakasabi na to, dahil nga nag-aaral tayo, hindi natin basta-basta ginadjudge yung pagkakasulat. Kailangan aralin talaga natin kung paano sinabi. Siguro, ang ibig sabihin ng rabbi nito, the obligation for a person, obligasyon ng isang tao, na sundin what he is commanded. Ang he niya is maliit Ibig sabihin yung tao, what he is commanded. Ang tao po is hindi po nagkukumand. What God has commanded. Dapat ganon. Hindi po tama talaga yung sinabi ng isang Jewish na hindi ko mo Bisaya ka. Tama na yung Bisaya mo. Baliktad natin sa kanila kasi nasabihan talaga ako ng isang Hudyo dyan sa Cebu. Na, Emmanuel, I believe that you do not know how to speak Bisaya because you do not go to school to study Bisaya. Sabi ko naman, okay. I am wrong maybe doon sa pagsasalita ko ng Bisaya, and you're correct kasi you study Bisaya in a school. Pero natawa na lang ako, inayunan ko na lang siya, pero natawa ako doon kasi tayo na Bisaya, dito tayo kasi we do not go to school to study Bisaya. Pero siya, I know everything about Bisaya because I studied Bisaya in the school. Sabi ko, okay. Alam ng mga taga Cebu to, sino yan? May his memory
be a blessing to us. Although hindi ko alam kung buhay pa yan, pero medyo matagal-tagal na din kasi yon. Hindi lang ako magpapangalan para magkaroon siya ng peace. Okay? So medyo dito taliwas itong pagkakasabi. The obligation for a person to obey, ang obligasyon ng isang tao na sumunod what he is commanded. So ang he na pagkasulat is small. What he is commanded by God. What God has commanded to him. Ganun sana para hindi magulo yung pagkakasulat. So consider na lang natin to since he is a Jew, although he is also fluent doon sa pagsasalita ng English. Tayo hindi, pero nakakaintindi tayo kahit papano. No, na alam natin kung kailan tama yung sinasabi o hindi. O kahit na kayo, intindihin nyo daw. Kung ganito pagkakasulat, the obligation for a person to obey what he is commanded by God. Yung he dyan is small. Ibig sabihin, tinuturo dyan yung tao. What he is commanded. Hindi naman ang tao ang nag-command dyan ang God. So the obligation for a person to obey what God or what, pero capital He. What He is what He commanded. Ganun sana. Kaya lang ayaw naman natin ipahiya yung rabbi, so lang natin, i-consider lang natin na tayo na mag-correct. O kasi nakapag-aral tayo ng English, ako hindi ako nakapag-aral ng English. Kahit na kayo mag-isip niyan, tama ba yung pagkakasabi na yan? The obligation for a person to obey what he, small he, small h. So ibig sabihin tao po ang inaano niyan, pinapatungkulan diyan. What he is commanded by God. So medyo bakikaw po yan siya. Dapat capital na H. No, the obligation for a person to obey what he na capital commanded. Dapat ganun po. So intindihin na lang natin, no? Dapat maging obligasyon po natin yung pagsunod. Kung ano yung sinasabi. If we say that since yung pinag-uusapan natin is to believe in one true God, so dapat panindigan po natin na obligasyon po talaga natin na kailangang sundin. Sundin yung paniniwala natin kay God at huwag nating isugaldahin lang dun sa kagustuhan ng tao. Sabi ko na kanina na pwede lang yan siyang disobey kapag life between life and death. Pwede nating ma-sacrifice ang Hashem, i-ano naman yan ang Hashem, full of mercy naman siya kapag yung pamilya mo. Kasi kapag yung pamilya mo medyo nagambol yung peace in the house, is ayaw ni Hashem. Gusto niya peace talaga ang house. Pero andyan lang yung sitwasyon na yan kapag between life and death. Pero kapag ang dahilan ibang tao, pag sinabi niya na di ka mag-attend, di na kita kaibigan. Di ka mag-attend, hindi na kita kikilanin. So what? Dapat ganun. So what? Di mo ako kikilalanin dahil lang gusto mo mag-attend ako dyan pa talaga sa simbahan nyo? So what? Di ko kailangan ng isang kaibigan na ipapasubo ako. Alam niyang hindi ko paniniwala yan, pero ipapasubo talaga ako dun sa paniniwala nila. Di ko kailangan ng klaseng ganyang kaibigan. Yung bibigyan ako ng problema, yung kaibigan na maaatim niya na hindi ko sundin yung God ko. Kaya napakahalaga talaga na ipakita mo talaga yung paniniwala mo doon sa ibang tao. Nag-aya ngayon na magpasyal, pero doon talaga nagpasyal sa may mga rebultong malalaki. Tapos sasabihin ng kaibigan mo na, uy, ang ganda ng ano. So ikaw naman, although hindi ka niniwala dyan, pero, oo nga no, ganda yun daw yan. Then you are benefiting. O dahil lang sa pakikipagkaibigan talaga, susugal mo yung paniniwala mo na mas uunahin mo pa yung mga lakad-lakad dyan kaysa doon sa pag-aaral ng Torah. Patay tayo dyan. Kasi obligasyon, alam ba natin na meron pong panahon na kapag hindi ka nakapag-aral ng Torah, you are subject for decree. Alam po ba natin yan? Na ilang beses nagkaroon ng punishment ang Israel dahil nakalimutan nila mag-aral ng Torah.
And that panahon is actually, wala pa na, hindi pa naibigay ang Torah doon sa Mount Sinai. So kahit sa Noahide pala, kahit sa Gentile pala, applicable yan. Katulad sa panahon kung saan nakatawid na sila sa Egypt. Kung saan busy sila sa kakapulot ng yaman ng Egypt doon sa baybayin. Ilang araw yun. Nalimutan nila ang pag-aaral doon sa 7 laws. Kaya nung matapos ang panahon na yun, binigyan sila ng trials. Pagdating doon sa Mara, binigyan sila ng pait na tubig. Binigyan sila ng trials na Hashem. Ano sabi ng mga sages? Because they do not study Torah more than 3 days. So, kailangan bantayan natin ng 3 days. Kung hindi ka makapag-aral ngayon, siguruhin mo, kinabukasan makapag-aral ka. Kung hindi ka man sunod-sunod 2 araw, kailangan sa kinabukasan makapag-aral ka na. Kasi may decree yan. Huwag talaga aabot ng ano naman, wala namang bayad tong pag-open ng natin, ng live stream. Wala naman tong bayad. Kay si Huda man, bungi itong kaharap ninyo, kay si Huda na to. Pero ang importante ay makinig kayo. Makinig kayo ng Torah. Huwag mo ako paniwalaan bilang ako. Paniwalaan mo yung sinasabi ko. Dapat ganun. Gawin nating obligasyon na sundin ang utos ni Hashem. Ang utos niya, the obligation to recognize, yung number 2. The obligation to recognize and believe the one true God. Dapat obligahin natin yung sarili natin na may paniniwala tayo doon kay God. Hindi yung ipagpapalit natin ang God. So, kita na natin 1, 2, 3. Magkaugnay po sila. Although ibang rabbi ang nagsabi nito, pero may katotohanan po yung sinasabi niya. Related din yan doon sa natin sa makikita ninyo pag natapos natin to, yung mga sinasabi ko ngayon is related din yan doon sa divine code. Kasi isa yung divine code na pinagkunan talaga din nila ng reference. Bakit nila nabuo itong 90? Maraming beses itong inulit. Noong una 66, binasa 66, hanggang sa naging 70 yan kasi 70 nations. That is the laws of the 70 nations. So 70 yan. So nung nakita nila, ay sumubra pala 71, 72 hanggang sa naging 90. Ay 90 pala. Sinundan ko kaya yan? So ngayon 90. Anyway, tama naman lahat. Wala namang mali doon. Pero yung chronology ng history, alam ko yan. Kasi kaibigan ko yung rabbi na yan. Although, hindi na ako masyado nakikinig sa kanya kasi nga may mentor tayo. Tsaka may mga bagay ako na hindi ako konforme doon sa ginagawa niya. Kasi nagkakasal online. So sabi ko, kung magkakasal online, siguro makiramay na din tayo ng patay online. Makipaglibing na din tayo online. Tinanong ko sa mentor natin na, Rabbi, is it correct to have a wedding ceremony online? No, I don't agree what they are doing. Sabi ng rabbi natin. I do not agree what they are doing. So, magkaisa kami kasi kahit na hindi nung hindi ko pa nakausap yung mentor, nagtanong na talaga ako. Nung hindi ko pa makausap yung mentor, nasa isip ko na, what is the validity of having wedding online? Bakit valid yan? Alam naman natin, wedding is actually a holy act. So, kung ganyan, pwede palang ikasal online, mag-officiate na lang din tayo ng patay online. Payag nun? Magbigay na lang din tayo ng tzedakah online. Although pwede yan siya online. Pero yung mga ceremony, hindi talaga pwede online. Dapat actual yan. Kasi holy act yan. Sana maintindihan nyo. Kaya ayoko sa mga rabay na ganyan, na hindi ko gusto yung ganyan. Na magtuturo talaga ng
Tinanong ko yung mentor, hindi naman siya ayon dyan. Bala sila. Member naman, kung Muraba yung nagsabi, ayun, hindi nag-iisip eh. Hindi nag-iisip. Kasi yung totoong nag-iisip, dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. May sarili kang ano ba? May sarili kang paninindigan, di yung kung mo sinabi ng Raba yun na. Although we take it as correct, pero mag-isip muna tayo bago natin gawin. Hindi maganda kaya ito tingnan sa ibang noahin? Maganda kaya ito tingnan? Hindi kaya tayo masawayan nito? Kasi may mga ano yan eh, may mga sitwasyon yan eh. Kung ikakasal ako online, ano pa yung mga huli act na pwedeng gawin na pwede sa online? Siguro pwede na din makipaglibing tayo. Mag-officiate tayo ng patay online. Sino bang gusto na mag-officiate ng patay online? So, hindi talaga pwede. Kaya ako namimili talaga ako ng rabay. Namimili ako ng rabay. Gusto ko yung matapat talaga ba? Kung magsalita, may authority talaga. Hindi yung puro pera na lang, puro pera na lang. Lahat ng course, may bayad. Kawawa naman yung walang bayad, walang ibabayad. Hindi naman din kasalanan manghingi ng bayad. Pero sana magkaroon din ng ng consideration dun sa iba. Although narinig ko din na may consideration minsan. Ang ayaw ko lang talaga is yung ginagawang online, lahat ng bagay online na lang. Siguro pati graduation yan online. Subject ng graduation niya online din. Hindi masaya. Modern lahat. Huwag kayong umasa na kung mo sinabi ng rabay, gagawin ko na or pag-iisipan ko pa talaga yan. At doon sa iniisip ko na hindi ako kumporme, tapos may kinukonsulta pa ako ng mga rabay niyan. Hindi lang isa, dalawa, posibleng 3 pa. So, kinoconsolidate ko talaga yan. Hopefully, makuha po ninyo ha. So, tapos na po tayo, the belief in the one true God. Then, gawin po nating obligation na ma-recognize natin ang believe natin doon sa one true God. Then, ang pangatlo, the obligation for a person to obey what God has commanded. Yan ang tamang pagkakasabi. Kasi yung pagkakasabi niya medyo hindi maintindihan eh. Okay? So, number 4, the belief and knowledge of creation. Kaya nga kung makikita ninyo, pinag-aralan talaga natin yung creation. O sino si God. Actually, ko pa yan eh. Medyo napaisip po ako ng malalim dyan eh. Kasi nag-aalangan ako kasi medyo malalim siya. So, nagtanong ako dun sa mentor, Rabbi, can we able to dig deep with regards to creation? Sabi mo, yes, because you are part of creation. You can study deep, very deep. As long as you can. So, pwede daw. Kaya, pinag-aralan ko talaga from creation, where is the position of Hashem when He is creating His creation. So, ganun, inano ko talaga yan. Hindi lang basta-basta binasa, kundi pinag-ano ko talaga. Kung sa Bisaya, paghihinuktukan. Ginawa kong sini sa isip ko. Kaya ganun siya, ganun. Saan siya? Kung nag-create siya, kung andun siya sa creation niya, paano siya nag-create? Kung yung creation niya ay wala pa. So, kinulit ko talaga yung sarili ko dyan. Hanggang sa nakita ko yung mga sagot ng mga rabay, pero tapos na ako mag-isip. Kaya napakadali ko pong maintindihan. Alam nyo ba na kapag ako nagbasa is scan lang. Ganun lang ako. Ganun lang ako magbasa. Hindi ko yung isa na basa niyan tapos isang paragraph pa lang tulog na. Ako the more na dumadami yung nababasa ko, the more na hindi ako makatulog kasi naglalaro dun sa isip ko eh. Naglalaro siya. Ganun pala. Ganda no. So ginaganon ko yung sarili ko para nakikipag-usap ako dun sa sarili ko.
Kaya kung may makakita sa akin siguro sa labas, ang nakaganda lang nasa kwarto ako ng bahay. So medyo walang problema. Pero kung nasa labas siguro ako tapos kinakausap ko yung sarili ko, siguro sasabihin ng ibang tao na wala na yung kakaaral, nabuwang na. Pero wala, sekreto ako, nasa room ako . So, magagawa ko talaga kung ano gusto kong gawin. So, pang-apat, the belief, kailangang maniwala tayo at magkaroon po tayo ng idea or knowledge sa creation. Kaya makikita nyo po dun sa YouTube. Meron po tayo dyan sa YouTube natin, Emmanuel Villegas Channel. Andun talaga lahat ng ng creation. When God created on the first day, so ano yung ginawa niya, anong letter ang ginawa niya, andun lahat. So ang problema lang kung sa Bisaya. Kasi nasa Bisaya siya. Pero may mga Tagalog dun. Alam ko po may mga Tagalog dun. So review kayo dun. Napakalalim po ang pwede natin makuha dun. Kahit na ako yung nag-lecture, maya't maya po kapag nakinig ako dun, may matututunan pa din ako kahit ano. May nakausap ako na isang kapatiran, ilang beses niya yung binalik yung isang shior na nandun sa YouTube, pero kada pakinig niya doon may makukuha siya. Hindi niya nakuha yung kabuuan ba sa isang aral. Kasi ganun kalawak ang Torah. May maintindihan ka, kinabukasan iba naman yung maiintindihan mo. So maya't maya habang binabalik mo siya, marami kang maiintindihan. Kasi nga ang Torah is meron pong kada letra ng Torah, meron pong 70 faces. 70 kamukha kada letra. At yung 70 kamukha, meron po siya explanation na 600,000. So paano natin matatapos lahat yan in one's life? Hindi po. Ito nga simpleng pinag-aaralan natin ilang balik na hanggang ngayon hindi pa gani ma-master. Marami pa din hindi nakakaintindi. So hopefully Okay, anuhin natin. Panglima is itong the belief and knowledge of the divine presence. So yung number 4, the belief and knowledge of creation. Importante po yon. Now, ang number 5, the obligation or the belief and knowledge of the divine providence. So, ano ba talaga ang gustong mangyari ni Hashem? Kailangan po maintindihan natin yan. Kasi hindi po ginawa ang mundo, hindi po ginawa ang creation na basta nangyari na lang. May plano po yan. At ang plano po niyan is ang kabuuan ng Torah. Hindi po 613 lang. Kasama po dyan ang 7 laws. Kasi nagsimula na sinunod ang tao, hindi doon sa 613. Nagsimula po sila sa 7 laws. Kaya maraming naging righteous doon sa 7 laws prior of the giving of the Torah at Sinai. Kailangan po nating maintindihan yan. So the belief, kailangan maniwala tayo, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman sa divine providence. Yung kagustuhan ni Hashem, kung ano yung kagustuhan niya. Na hindi basta-basta kineate ang mundo na parang wala lang. Kailangan malaman natin that the world, the creation of the world, that is because of the soul of Israel. Kasi wala pa yung creation, ang soul ni Hashem, ang soul ng Israel is na andoon na po kay Hashem. Kasama niya na. Nakikipag-usap na siya sa soul ng Israel. Hindi yan matanggap ng mga Gentile. Hindi niya matanggap. Sila lang pala. Paano naman kami? So hindi matanggap yan. That the world was created because of the soul of Israel. Pero kung matuhog mo yan, matatanggap mo that we are just like Israel. We are creation. The problem lang, yung soul nila is present even before the creation. Present na, nag-uusap na sila. Kaya nga sabi ni Hashem, sinabi niya doon sa Israel na plano ko sanang gawan ka ng mundo na kung saan doon ka titira, doon ka mag-worship sa akin, doon ka Yan kaso, pakli-pakli ano yung pagsunod mo, kulang-kulang. Tumba-tumba ka. Sabi naman ng Israel, yung soul, Hashem, consider.
creation of the universe. Kahit na ganun po kami, sumusunod naman kami kahit papano. At kahit nagkakamali kami, andun pa din, makakarating po kami sa dulo. So nagkaroon sila ng agreement. Ganun ba? Okay. So ginawa niya po ang universe. Hindi pa tayo kasama doon. So, ang spark ni Hashem is part ni Hashem. So Gentile is also, the soul of the Gentile is also part of Hashem. Kaya lang, ibang parte. Hindi katulad ng Israel na life, right, and left, and head. Ang Gentile po, although we are part of Hashem, spark niya kasi nahulog eh. Pero yung purpose niya is doon sa part ng Israel. So, anong purpose natin? Kailangan natin tulungan ang Israel para man lang kahit papano, maambunan tayo. Kasi may promise eh. Maniwala ka sa God ng Israel. Sundin mo yung utos mo. Tulungan mo ang Israel na makabangon siya, madawla mo siya, matulungan mo siya sa pagdala doon sa redemption. Then you have a portion in the world to come. So, kailangan natin magpalakas para kahit papano maambunan tayo doon sa dulo. Di ba? Yun ang kasi yung soul natin is may part. Paano naman yung katawan natin? Sa Israel may promise sila. Yung soul at body nila may promise eh. Yung soul natin babalik. Paano naman tong katawan? So, kailangan magkaroon siya ng karapatan na bumangon doon sa during the time sa resurrection of the dead para makareceive ng reward kasi ang pagsunod sa utos ni Hashem is actually hindi ganun kadali. Napakahirap po. Yung sa apat pa lang, napakahirap po niyan. Kung isabuhay talaga, mahirap po yan. Hindi po siya madali. So, hopefully na nakuha po natin maintindihan po natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali. So, bukas po, continue po natin to, the belief and knowledge of the divine presence. Okay, balikan natin to, mamarkahan ko to, para alam po natin. Nasa panglima pa po tayo dun sa 19 ni Rabbi Moshe. So, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.